Isipin mo ito. Paano kung ang mga machine ay hindi lang basta sumusunod sa utos, kundi nakakaintindi, natututo at nag-iisip? Yes, ang pinag-uusapan natin ay ang artificial intelligence o mas kilala bilang AI. Simple lang pakinggan, pero ang AI ay isa sa pinakamalaking pagbabago sa history ng technology. Mula sa simpleng mga calculator hanggang sa mga system na kayang gumawa ng images, magsulat ng stories at sumagot ng tanong, malayo na ang narating nito. Ako pala si Mike Kaalaman. At sa video na ito, aalamin natin kung ano ang AI, saan ito nagsimula, sino ang nagpasimula, ano ang pinakaunang AI, at kung saan ito papunta sa future, lalo na yung tinatawag na AGI. At bago tayo magsimula, pwede pa follow or subscribe sa ating channel. Maraming salamat at simulan na natin! Balikan muna natin ang history ng AI. Ang idea ng AI ay nagsimula pa noong 1950. Isang mathematician at scientist na ang pangalan ay Alan Turing ang nagtanong ng isang simple pero malaking tanong. Can machines think? Siya rin ang nag-propose ng tinatawag na Turing test, isang paraan para malaman kung ang isang machine ay kayang umasta na parang tao sa pakikipag-usap. Pero ang mismong term na artificial intelligence ay unang ginamit noong 1956 sa isang conference sa Dartmouth College sa United States. Isa sa mga pangunahing tao dito ay si John McCarthy, na madalas tawaging Father of AI, kasama niya ang iba pang scientist na naniwala na pwedeng gumawa ng machines na kayang mag-isip. So, ano naman ang pinakaunang AI? Noong mga unang taon, ang AI ay sobrang simple pa lang. May mga program na kayang mag-solve ng math problems, maglaro ng chess, o sumunod sa basic rules. Na sumusunod lang sa mga rules na binigay ng tao. Hindi pa sila natututo noon, nag-i-execute lang sila ng instructions. Habang lumilipas ang panahon, mas naging advanced ang AI. Pumasok ang machine learning, kung saan ang computer ay hindi lang basta sumusunod sa rules, kundi natututo mula sa data. At pagkatapos, dumating ang deep learning na gumagaya sa paraan ng pag-work ng human brain gamit ang tinatawag na neural networks. Sa present time, makikita na natin ang AI halos kahit saan. Nasa phone, sa social media, sa online shopping, sa navigation apps, at sa pag-edit ng image, videos, at music. May AI na kayang mag-recognize ng faces, mag-translate ng languages, mag-suggest ng videos, at tumulong sa trabaho at pag-aaral. Pero mahalagang tandaan, ang karamihan sa AI ngayon ay tinatawag na narrow AI. Ibig sabihin magaling lang sila sa isang specific na task. Halimbawa, may AI na magaling sa chess, pero hindi marunong magluto. May AI na magaling magsulat, pero hindi marunong mag-drive ng sasakyan. Limitado pa rin sila sa kung ano lang ang tinuro sa kanila. Ngayon, punta naman tayo sa future, at dito pumapasok ang AGI. Ang AGI ay ibig sabihin Artificial General Intelligence. Ito ang uri ng AI na kayang mag-isip at matuto tulad ng tao, at hindi lang sa isang task, kundi sa maraming bagay. Kung ang narrow AI ay parang specialist, ang AGI ay parang all-around human-level intelligence. Pwedeng matuto ng bagong skills, umunawa ng iba't ibang problema, at mag-adapt sa bagong sitwasyon. Sa ngayon, wala pa tayong tunay na AGI. Nasa research stage pa lang ito, at maraming scientists ang nagsasabi na malaking opportunity ito, pero may kasama ring malaking responsibility. Kasi kapag dumating ang AI na kasing talino ng tao, kailangan nating siguraduhin na gagamitin ito para sa kabutihan ng lahat. Kaya mula sa simpleng tanong na, Can machines think? Hanggang sa modern AI na ginagamit natin araw-araw, at papunta sa future na posibleng may AGI, makikita natin na ang AI ay hindi lang technology, kundi isa sa pinakamalaking kwento ng pag-unlad ng tao. At yun lang, para sa araw na ito. Para sa mas marami pang fun facts at kaalaman, patuloy lang sa pagsubaybay. Ito si Mike Kaalaman, nag-iiwan ng kasabihan, sa Diyos galing ang ating kaalaman, kaya i-share natin sa iba yan.